Welcome to our tour of 3 different fish farm systems. Today, we will explore how fish farming changes as the level of human intervention increases, from intensive, semi-intensive, and finally to intensive culture. First, ay extensive culture system. Ang system na ito ang may pinaka-lowest stocking density. Ibig sabihin, may maliit lamang na numero ng isda ang pinapalaki per unit area. Ang isda ay kadalasang nakadepende sa natural food like plankton at mga aquatic organism, at ang human intervention dito ay minimal lamang, na merong maliit o kaya wala namang supplemental feeding at water management. Ito ay merong lowest cost at ito din ang lowest production ng isda, na may typical yield lamang na 500 to 2,000 kg per hectare. Pangalawa ay semi-intensive culture system. Dito naman ay moderate lamang ang stocking density, na ang mga farmer ay ini-improve ang natural productivity sa pamamagitan ng pag-a-apply ng mga fertilizer at pagbibigay ng mga supplemental feeds. At ang water quality ay minomonitor din occasionally, at ang management practice ay mas active din kumpara sa extensive culture. Ang system na ito ay nangangailangan ng moderate na investment at nagpo-produce ng mas mataas na yield na umaabot ng 2,000 to 10,000 kg per hectare. And lastly, intensive culture system. Ang system na ito ay ang may pinakamataas na stocking density, na kung saan karamihan sa isda ay pinapalaki sa limited space lamang, na ang halos lahat ng isda dito ay umaasa sa commercial feeds, at ang water quality, aeration, diseases ay maingat nilang minamanage. Ang human intervention dito ay napakataas, kaya ito ay tinaguro ang most intensive system to operate. At ito rin ang may pinakamataas na fish yield na umaabot sa 10,000 to 30,000 kg per hectare. Muli, ako si Kuya Jay. And if you want to learn more about facts, science, and everything dito sa mundo, just follow me. And that's what I discover.